Kahit ang pinakamahinang graduate ng Tiangki Academy ay kayang protektahan ang isang pamilya. Paano naman ang mga top students? Sila ang elite sa mga elite. Kung ang anak kong babae ay makapag-asawa ng isa sa kanila, sinong maglalakas loob pa na gumulo sa pamilya ko? Ikatlong batch ng Tiangki Academy ay opisyal nang nagtapos. Naway maging maliwanag ang kanilang kinabukasan at maging maayos ang lahat. Bilisan, kung hindi ay maiiwanan ka. Uy, umuwi ka na sa amin. Ang ganda ng anak ko. Kasal, sagot namin. Fantian, sinusundo ka ng pamilya Ban. Pamilya Ban? Fantian, pagkatapos ng 8 pagsubok, sa wakas ay nabuhay ka muli. Ngayon, nasa huling yugto ka na. Humayo ng may karangalan at protektahan ang mundong ito. Sinusundo na ako ng pamilya Ban? Talaga bang nabuhay akong muli? Sino ba ang ayaw ng immortalidad? Fantian, mag-asawa naman tayo. Ibigay mo sa akin ang buhay mo. Tulungan mo ako sa huling pagkakataon. Pagkatapos, quits na tayo. Anshue. Kaya sa huli, ang pumatay sa akin ay ang sarili kong asawa. At hindi ko alam kung paano ito ay nagdala sa akin sa huling yugto. Ngayon ang opisyal na itinakdang araw. Maaari na akong magsimulang muli. Dito, Siya ba ang huling tagapagmana ng pamilya Long? Narinig ko siya ay may kasunduan sa panganay na anak ng pamilya Ban, na isa sa 4 na dakilang pamilya. Nag-aasawa lang sila sa loob ng pamilya. Sa nakaraang buhay, si Ang Sue mismo ang nagdala ng kontrata ng kasal para tapusin ang kasunduan. Ngunit ngayon, hindi siya dumating. Si Madam Bai ay nagpadala ng isang walang kwentang tao para sunduin siya. Sobrang nakakahiya naman. Ang pamilya Fan ay tapos na. Kapag malas ka, lahat gagapang sayo. Narinig ko, pangkaraniwan lang ang cultivation niya. Baka hindi siya pinapansin ng pamilya Bai. Pero at least graduate siya ng Tianchong Academy. Fantian, bakit hindi ka na lang maging asawa sa pamilya namin? Hindi namin iniinda. Sa kasal, magbibigay kami ng 1,000,000 piso. See ya. Hindi ako magpapakasal sa kanya. May iba na akong mahal. Pero may kasunduan ang dalawang pamilya natin. Paano mo naman biglang aatras? Si Anshue naman, hindi lang naman nag-iisang anak na babae. Kung ayaw niya, huwag. Si Fantian ay papasok pa rin sa pamilya natin bilang asawa. Hindi namin sisirain ang kasunduan. Tama na. Iba ito sa dati. Tiyak na may nangyari kay Anshue. naghihintay si Madam Bai sa bahay. Sige, sakto, para alamin kung ano ang nangyari sa kanya. Noong nakaraang buhay, ginamit niya ang pamana ng pamilya ko ang Seal Prison at Seal Lock para bitagin ako. Kailangan kong malaman kung saan niya nakuha ang Seal Codex. Pumayag lang siya? Mukhang tapos na talaga ang pamilya Fan. Mas mabuti pa kung magpakasal siya sa isang ordinaryong pamilya. At least, tratuhin siya ng maayos. Ang pressure ni Fantian kanina ay sobrang nakakatakot. Kahit lahat ng mga nangungunang eksperto sa Wylon City ay magtulungan, hindi sila makakalaban. Hindi siya yung tipong pwedeng bastusin. Fantian, isa lang ang choice mo. Sino ang papakasalan mo? Yung walang kwenta o ang anak ko? Nandito na lahat ng relatives ngayon. Ito ang rule ng pamilya Yu. Ang sino mang mag-aasawa sa pamilya namin, kailangang pumasa sa isang test. Ikaw ang pipili. Pumili ka na. Hemp. Ang may utak, pipiliin ang tunay na bride. Sino ang pipili ng manok?
Spirit binding incense? Medicine na pang-suppress sa mga cultivator. Kaka-reborn ko lang. Hindi pa stable ang powers ko. Na-trap ako agad. Si Chen Shui talaga. Maingat pa rin siya. Kahit akala niya hindi na ako babalik, nilagyan niya pa rin ako ng spirit binding incense para siguradong hindi ako makalaban. Yue, ano kang hinihintay mo? Magdesisyon ka na. Huwag mong sayangin ang oras namin. Wala na ang pamilya Long. Yu Wei, kung may utak ka lang, dapat ikaw na ang umatras sa kasal. Ang so-called number 1 sa 4 na great families na wipe out overnight, isang malaking joke. Kinikilala pa nila ang engagement na ito. Naging mabait na sila sa iyo. Pag-isipan mong mabuti. Kung mali ang pipiliin, hindi ka papasa sa test. Bilisan mo, pumili ka na. Yue, huwag na mag-aksaya ng oras. Sa past life ko, hindi nangyari ang mga ito. At ang bride na iyon, hindi si Chen Shui. Ang Shui Yu, ang daya-daya mo talaga. Una, ginamit mo ang manok para hiyain ako. Ngayon, naghanap ka ng kapalit na bride. Sigurado ka na hindi ko pipiliin ang manok. Kaya, napilitan akong pumili sa kanya. Ito ang palitao mong laro. Ang pangalawang anak na babae ng pamilya Yu. Yung baldado niyang ate, Xiaoling Yu. Kaya ito ang plano nila, palitan ng bride. Sobrang-sobra na. Bilisan mo. Mayroon pa tayong ibang dapat asikasuhin. Tian Fan, ito ay pagsubok para sa'yo. Manok o bride, pumili ka na. Sabi ni Ang Shueyu, masyado kang mayabang. Dahil sa kayabangan mo, hindi mo nakita ang kahihiyan. Sa harap ng ganitong pagpili, iisipin mo na pinahihirapan ka lang namin. Hindi ka mag-iisip ng malalim. Bigyan natin siya ng paraan para umatras, para matapos niya ang seremonya kasama si Xiaoling Yu. Kung tatanggapin niya o hindi, wala namang problema. Mawawala ang epekto ng insenso pagkatapos ng 30 minuto. Tingnan natin kung gaano katagal magtatago si Ang Shueyu. C. Pipiliin ko ang manok. Anong nangyayari? Imposibleng pumayag si Tian Fan na pakasalan ang manok. Pinaka-importante sa kanya ang reputasyon ng pamilya Fan. May mali dito. Sir Yu, Ma'am Yu, napili ko na. Nandito ang engagement contract. Ituloy natin. Ang seremonya. Buti na lang pinalitan ko na ang dokumento ng pangalan ni Xiaoling Yu. Kung hindi, mapapakasalan ko ulit yang walang kwentang lalaki na yan. Sayang ang pag-reincarnate ko. Tito tita, desidido na ako. Nandito ang engagement contract. Sige, ituloy nyo na. Simulan na ang seremonya. Tanggapin mo na. Kaya, pinili mo ang manok na iyon para palitan si Kami Hindi mo siya mismo ang pinili. Hindi ka pumasa sa pagsubok ng pamilya Yu. Mula ngayon, wala kang aasahang magandang trato sa amin. Sige, gagawin namin ayon sa sinabi mo. Isagawa ang seremonya. Sige, okay. Oras na. Simulan na ang seremonya. Fantian, lumuhod ka. Pirmahan. Lumuhod? Papasok ka sa pamilya namin bilang manugang. Kailangan mong magpakita ng respeto sa biyanan mo. Lumuhod ka, ngayon din. Bakit hindi ka pa lumuluhod? Tingnan mo ang kalagayan ng pamilya Fan. Harapin mo ang katotohanan. Mula ngayon, ang pamilya Yu ang magpoprotekta sa iyo. Kaya, lumuhod ka. Nagbago na ang lahat. Ang pamilya Yu ay sumusunod na kay Kami ngayon. Ibig sabihin, nagbago na rin ang trato niya sa akin. Bilisan mo, may gagawin pa kami. Huwag mong sayangin ang oras ng lahat. Lumuhod ka. Oo, lumuhod ka, ngayon din. Lumuhod? Naabot ko na ang huling antas ng aking cultivation. Kung ako ay luluhod, kaya ba ninyo? Naghahanap ka ng kamatayan. Sige, kung gusto mo talaga. Anong nangyayari? Bakit ang hilo ng ulo ko?
Pirmahan mo ito. Ikaw ay magiging miyembro ng pamilya, Yu. Talaga? Magiging miyembro na ako ng pamilya Yu? Siyempre, maliban sa amin, sino pa ang tatanggap sa iyo? Ang kasunduan sa kasal ng dalawang pamilya hindi dapat masira. Tulad ng inaasahan ko, ang nobya ay pinalitan ng kanyang nakababatang kapatid. Hindi kailanman si Ka-mi-er. Fantian, pirmahan mo na. Ngayon, May bisa ang kasunduan sa kasal. Fantian, gusto mo bang i-break ng Du family ang kontrata? Sige, pirmahan ko. Dapat ko ba talagang bitawan siya? Hindi ako pwedeng mag-alinlangan. Nakuha ko ang second chance. Hindi ko na ulitin ang same mistake. Kung hindi, ano pa ang point ng pag-reborn? Anong nangyari kanina? Bakit ang hilo ng ulo ko? sige. Kapag pumirma ka, set na yan. Mula ngayon, ikaw ay parte na ng Bai family. Alagaan mong mabuti ang anak ko. Sa wakas, solved na ang problema ni Ang Shue. Ngayon, fixed na ang engagement. Fantian, ihatid mo si Angki sa taas. Anki? Paano nangyari ito? Tama. Pakakasalan mo ang kapatid ko, si Anki. Pantiyan, magkasama tayo habang buhay. Ang natitira. Ang Shue, tapos na. Ito ba ang plano mo? Uwa, Ni hindi mo itinatanggi? Iyo rin ba ang ideya na pakasalan ako ng kapatid mo? Pantiyan, huwag mong gawin. Lagi siyang mahina. Ang karangalan ng pamilyang Fan, ito lang. Ni hindi siya mangahas manakit ng babae. Ang Shue, huwag kang magpalamig. Hindi talaga kayo bagay. Kaya, hayaan mo siyang umalis ng tuluyan. Pantiyan, oo, may kasunduan ang ating dalawang pamilya. Pero ang sabi lang ay dapat kang magpakasal sa isang anak na babae ng pamilyang Yu. Akala mo lagi na ako. Anshue, magkasama tayong lumaki. Bumagsak na ang pamilyang Fan. Akala mo ba? Karapat dapat ka pa ba sa akin? Ang kapatid kong babae. Kahit may kapansanan, pero ang pakasalan ka ay pagtupad pa rin sa kasunduan. Dapat kang magpasalamat. Magpasalamat? Ang sining na aking sinasanay, ang Tianliju, sa paningin ng iba, walang halaga, hanggang sa huling yugto, kaya ako ay iniwan. Ang Shue, binigyan kita ng pagkakataon. Ganoon nga, bumalik din siya kung may susunod na buhay. Ang una niyang gagawin ay iwasan ako, ang pabigat sa kanyang paningin, ang sagabal sa kanyang paningin. Pantiyan, mabuti naman ang trato ng pamilya Bai sa'yo. Asawa ka na ng kapatid ko. Mula ngayon, aalagaan kita. Huwag kang mag-alala. Aalagaan ako?
Paano mo ako aalagaan? Tulad noong sinaksak mo ako? Sandali lang. Bakit niya nasabi iyon? Bumalik din ba siya? Hindi, imposible. Ang enerhiya ng Fuying Cage ay sapat lang para ibalik ang isang tao. Imposibleng maibalik kaming dalawa. Pantian, tigilan mo na yung kalokohan mo. Yung insenso na yun ay ginagamit para sugpuin ng mga cultivator. Ako lang ang cultivator dito. Bakit yan inilagay dito? Maliban kung para sa akin yan? Kaya akala niya sinadya ko siyang saktan ng insenso. Sobra talaga akong mag-isip. Sobra ka naman mag-isip. Alam naman ng lahat na mahina ka sa cultivation. Yung insenso. Magpapahina lang ng konti sa'yo. Yun lang. Ginawa ko lang ito para maging maayos ang engagement. Ang Shue, huwag mo nang sayangin ang laway mo sa kanya. Wala siyang alam sa kabutihan. Tama nga. Ang Sue, tingnan mo ang sarili mo. At tapos tingnan mo siya. Wala siyang kwenta. Halos hindi siya pumasa sa graduation. Tianling Academy. Ang Sue, ikaw ang napili. Itinadhana kang umangat. Kung hindi sa pamilya Bai, matagal ka nang nasa cultivation path. Hindi pa huli ang lahat. Malapit nang magsimula si Ang Sue sa tunay na cultivation. Kaya, gusto mo talagang mag-cultivate? Oo. Hindi ko pinabayaan ang cultivation path. Pantian, mag-cultivate na ako. Ano ang matutulong mo sa akin? Naabot ko na ang huling yugto. Kapag stable na ang aking kapangyarihan, ako ang magiging pinakamalakas sa kanglan. May kapangyarihan na ako ngayon. Angshu, pag-isipan mo ng mabuti. Ano ang iisipin? Wala nang kinalaman si Ang Sue sa'yo. Nasa banda roon ang asawa mo. Malapit nang matapos ang oras. Ang Sue, hindi pa dumarating ang hinihintay mo. Pantian, pumili na ako ng pakakasalan ko. Darating na siya. Ang taong kailangang mag-isip ng mabuti ay ikaw. Tigilan mo na ako. Miss Yu, ni How Baking, nandito na ang delivery mo. Siya ba, Ang Sue? Seryoso ka ba? Oo, siya. Siya ang pakakasalan ko. Miss Yu, sigurado ka bang hindi ka nagkakamali ng tao? Sigurado ako. Ikaw ang pakakasalan ko. Nag-usap tayo kagabi, di ba? Dinala mo ba? Secret Tom? Mr. Fan? Hindi ka na niya kontrolado. Independenta na. Pantian. Ang tatay niya dati ay butler ng pamilya Fan, tama, pero nang bumagsak ang pamilya Fan, ang pamilya niya ay wala nang kinalaman sa pamilya mo. Teka, ano? Anak siya ng butler. Kaya, matapos ang lahat ng ito, ang lalaking gusto mo ay anak ng dati kong butler? Walang kinalaman sa pamilya ko? Eh bakit hindi mo siya tanungin? Kahapon, hindi ba siya nag-errands para sa akin? Anong ipinagmamalaki mo? Wala na ang pamilya mo. Akala mo kung sino ka? Linawin ko. Si Luming ay malapit nang maging ang manugang ng pamilya Yu. Hindi siya pwedeng insultuhin. Tama. Ano ang naidulot sa kanya ng pagiging butler ng pamilya Fan? Tingnan mo siya. Ngayon nagde-deliver. Sabi ni Ang Sue na ang lalaking pinili niya ay magdadala sa pamilya Yu sa taas na pinapangarap natin. Kaya niya tayong pangunahan sa cultivation. Ang pagsuporta kay Luming ay ang tamang desisyon. Tama, dahil pinili siya ni Ang Sue. Siya ang pinakamamahal na manugang ng pamilya Yu. Huwag siyang bastusin ng kahit sino. Sa nakaraang buhay, ganyan din sila magsalita para sa akin. Pero sa huli, dahil may pakinabang pa ako. Luming, ano ang masasabi mo? Hoy, relax. Sundin mo lang ang puso mo. Gusto talaga kitang pakasalan. Ano ang kinakatakot mo?
Asawa mo na ako. Wala akong pupuntahan. Kaya mo yan. Sabi niya yan sa lahat. Niloloko ko lang ang sarili ko. Maniwala, sa puso ko, B, ha. Tama. Mula ngayon, pwede mong gawin kahit anong gusto mo. Ito na siguro ang tanging pagkakataon ko para baguhin ang buhay ko. Walang gustong matali, Miss Bai. Oo, gusto ko. Para sa'yo. Ito ang engagement gift ko para sa'yo. Engagement gift? Tama. Ang unang mark code na ibinigay sa akin ni Zhao Ming sa nakaraang buhay ay kapareho nito. Ito ang mark code. Ito ang engagement gift niya sa akin. Ito ang maalamat na mark code na makapagpapasimula ng cultivation. Hindi ko inakala na may ganitong legacy ang pamilya nila. Ang galing. Si Chen Mei Jen, magaling talaga pumili. Wow, hindi mo masasabi sa itsura. Tingnan mo si Li Wei. Ang porma, mukhang mayaman, pero walang laman ang utak. Tingnan mo naman itong nagde-deliver. Sino ang makakaisip na dala-dala niya ang maalamat na artifact mula sa spiritual realm? Ang pamilya Bai ay talagang aangat. Magiging nangunguna sa 4 na dakilang pamilya. Lihaw, kapag yumaman ka, huwag mo kalimutan ang mga kaibigan. Kapag nagsimula na ang Bai family sa cultivation, isama mo ako. Mark code? May mali pa rin. Sabi mo ito ang mark code? Bilang engagement gift mo? Panty yan, inggit ka lang. Tapos na. Tigilan mo na. Inaamin ko. Pagpili kay Tangji nasaktan ang pride mo. Pero nabayaran na kita. Makukuha mo pa rin ang resources ng Bai family. Basura, itinuring mong kayamanan. Para sa basurang ito, ganito mo ako tratuhin? Panty yan? Bantayan mo ang tono mo. Kung lalaitin mo si Tangji, hindi na ako magiging mabait. Noong nakaraang buhay, nagtulungan kami ni Tangji at nakuha ang rune codex na ito. Patuloy niyang inimprove ang design para sa akin, hanggang sa makabalik ako. Ngayon, kailangan ko lang gamitin muli ang rune cage ma-master ko ang Heavenly Rift Ascension at tunay na umakyat. Pinagtaksilan niya ako. Pinatay niya ako. Para sa basurang ito. Nagtataka ako kung paano niya na-forge ang rune lock. Kaya pala, palagi siyang nakikipagtulungan kay Tangji. Ang bilis mong lumipat ng side? Tangji, tatanungin kita isang beses. Sa iyo ba talaga ang rune codex? Siyempre, akin ito. Walang nakakaalam na ang Heavenly Rift Ascension ay sikreto ng Long family. At hindi na maprotektahan ni Fan Tian ang rune tome, hindi niya ito ibubunyag. Kung ipipilit ko ang aking sinasabi, walang makakapagpatunay na mali. Miss Yu, namana namin ito sa loob ng maraming henerasyon. Hindi sapat ang aking talento, hindi ko ito kayang sanayin. Anshue, binibigyan kita ng huling pagkakataon. Pipiliin mo siya at ang walang kwentang aklat na iyon, tama? Oh, pinili ko siya. Wei Cheng, wala ka na sa laro. Pumunta ka na at mamuhay ng ordinaryong buhay kasama ang ate ko. Fan Tian, natapos mo na ba ang aklat ng rune? Oo. Hintayin ang pagkakagawa ng rune cage. At ipares sa 49 na rune lock. Makukuha ko ang lihim na sining ng pamilya Fan at masisira ang langit para umakyat. Malapit na ang oras. Anshue, bilisan mo. At tapusin ang seremonya kasama si Zhang Jie. Tama, hindi ito pwedeng palampasin. Sige, magsisimula na ang aming engagement ceremony. Kung gusto mong manood, manatili ka na lang. Kaya ka pala nagmamadali. Ayaw mong palampasin ang mahalagang sandali nila. Sige, sana maging masaya kayo habang buhay.
Sana lagi kayong magkasama. Anshue, ngayon, wala akong ginawang paglilinis ng aklat. Tingnan mo. Kung ano ang aklat ng rune na maibibigay ni Zhang Jie. Gusto ko ang regalo mo. Simulan na ang seremonya. Nasa huling yugto na ako. Akala mo ba, kaya mong kunin ang aking mga bagay basta-basta? Perpekto. Oras na. Ang binding incense ay wala ng epekto. Nasaan ang banal na kasulatan? Bakit nawawala? Nawala ang seal scripture. Yuan Shu, anong nangyari? Kanina nandito pa. Bakit biglang nawala? Jason, meron ka pa bang isa pa, di ba? Oo. Meron ka pa bang isa? Sabihin mo na sa amin. Meron. Miss Bennett, meron pa akong isa. Si, Jason, ayos na. Utang mo sa amin ang regalong ito, di ba? Sige, simulan na ang seremonya. Wala na tayong oras. Tama. Unahin muna ang seremonya. Jason, gagawin mo na lang mamaya. Ginamit ba talaga ni Yuang Sui ang Eternal Contract? Anshue, kapag pinirmahan mo ito, ikaw at Wang Jie ay magkakatali sa bawat buhay. Ito ang walang hanggang kontrata. Hindi na ito maaaring bawiin. Ibig sabihin, ikaw at Wang Jie Ay hindi maaaring maghiwalay kailanman. Ito talaga ang walang hanggang kontrata. Sa buhay na ito, ginamit ito ni Anshue kay Wang Jie. Ibig sabihin, sila ay magiging mag-asawa magpakailanman. Anshue, pagkatapos nito, hindi na tayo makakabalik. kapag nagawa na ang walang hanggang kontrata, tayo ay magkakabilang sa bawat buhay. Wang Ji, ito ang aking pangako sa iyo. Kung hindi ko makamit ang Tianli Feisheng sa buhay na ito, ang walang hanggang kontratang ito ay magtatali sa akin kasama si Wang Ji sa susunod na buhay. Sa ganitong paraan, walang magiging mali. Walang hanggang kasal? Wang Jie, tiyak na excited ka. Para kang nanalo sa loto. Hindi pwedeng maghiwalay, edi ako ay magiging parte ng pamilya Yu magpakailanman. Anshue, pirmahan na natin. Sige, simulan na natin ang seremonya. Gets ko. Wala silang pake kung sino pumapasok sa bahay. Interes lang mahalaga sa kanila. Huwag kang mag-alala. Magsisikap ako. Hindi ko sasayangin ang iyong expectations. Kapag nagawa na ang Eternal Contract, ikakabit kayo ng habang buhay. Yuang Shui, talaga bang hindi ka magsisisi? Pantian, alam kong hindi mo ito tatanggapin. Tama ka. Hindi ko tatanggapin. Kaya tataasan ko ang taya. Hindi sapat ang ganyang kontrata. Ikaw, Ang Sui, kahit anong mangyari, sana hindi mo sirain ang kasunduang ito. Pantian, sinusumpa mo ba ako? Hindi mo ako pinagkatiwalaan. Ipinako ko ito gamit ang aking huling yugto ng pagpapalakas, kaya kahit isang araw ay sirain niya ito, ang backlash ay hindi siya sisirain. At ang unang reaksyon niya ay gusto ko siyang saktan? Sige, tapusin na natin ang lahat sa pagitan natin. Ang inilagay ko sa kontratang iyon ay maaaring magligtas ng iyong buhay isang araw. Ang Shui, mula ngayon, wala na tayong utang. Nagkamali ba ako sa kanya? Ganoon pala. Palagi akong minahal ni Fantian. Anshue. Congratulations kina Angsu at Jason. Pag-usapan natin ang mga detalye ng kasal. Gaano kalaki ang kasal? Mula ngayon, ito na ang bahay mo. Ikaw at si Angsue ay dito titira. So siya ang mag-aasawa sa pamilya Yu. Pantian, aaminin ko, baka nagkamali ako sa'yo. Ang kapangyarihang nakuha mo sa Aetherian ngayon, baka wala na.
Huwag kang mag-alala. Babawi ako sa'yo. Mula ngayon, huwag ka nang magpahiya. Wala na. Sa pagitan natin. Ako ang nagpapahiya? Oo, nagpapahiya ka. Ilang taon kang nag-aral sa Ethereum, pero wala kang napala. Kung hindi dahil sa pamilya Bennett, ni hindi ka makakagraduate. Pantian, tapos na ang seremonya. Iakyat mo na ang nobya mo. Ipapakasal mo ang anak mo sa akin? Dapat man lang tanungin mo siya kung ano ang gusto niya. Ako ang nanay niya. Siyempre, susunod siya sa akin. Diba asawa? Siyempre, susunod si Angsue sa nanay niya. Hindi ako pumayag. Wala kang karapatang magsalita dito. Kahit may kapansanan ako, pero hindi ako ang sandata mo para laban kay Victor. Nung narinig kong ako ang papalit kay Camille sa kasal, balak ko sanang balaan siya, pero pinatumba nila ako at hindi na ako nakaabot. Akala mo magagamit mo ako? Imposible. Nagaling ka na? Sige, patunayan mo. Pesting bata ka. Nanakot ka sa magulang mo? Sige, gawin mo. Emily, saan mo natutunan ang mga yan? Tigilan mo na. Nagmamagaling lang siya para takutin tayo. Hindi niya talaga gagawin yan. Sige, gawin mo. Halika, gawin mo. Sige, gawin mo. Gawin mo. Pesting. Bata ka. 1. Wenhao, Oh, muntik ko nang makalimutan. Ito ang asawa ng kapatid mo, si Tian Fan. Siya ang tagapagmana ng pamilya Fan. ang Sue, iniwan mo si Wenhao? Pumili ka ng isang rider bilang asawa mo? Baliw ka ba? Pinili ko si Tian Fan dahil mas magaling siya. Kailan ko ba kailangan ng pahintulot mo? Chensi, lagi mo naman sinasabi na magaling si Wenhao. Sa totoo lang, pilay ka at wala siyang kwenta. Sakto kayo. Hahaha, nag-aalala lang ako sa'yo. Totoo. Paano mo masabi iyan kay Wenhao? So, hindi mo pa rin kinansela ang engagement, ha? Isasama ko muna si Chengxi sa itaas. Kayo na bahala. Umalis ka. Pantian, ginagawa mo to para lang galitin ako? Nag-iisip ka ng sobra. Pinoprotektahan ko lang ang misis ko. Ako ang umalis sa kanya. Ang bilis niyang naka-move on. Hindi. Kunwari lang yan. Lijie, ang bayaw ko. Sana masiyahan ka sa gabi. Noong nakaraang buhay, alam lang ni Lijie ang Fuyin Cage at Fuyin Codex na nakatago sa angkan ko. Imposibleng alam niya na ang dugo natin ay kayang baliktarin ang oras. May iba pa silang nasa likod. Huwag magmadali. Hihintayin ko silang magpakita. Anong nangyari? Bakit napunta sa kanya ang manok? Sigurado si Wang Hao. Di ba graduate siya ng Sangchong Academy? Desk. Ang yabang ng walang kwentang yan. Yung dati niyang kakayahan, malamang wala na ngayon. Ikaw ang anak ng mayordomo ng pamilya de Leike, di ba? Siguradong kilala mo siya. Halika, ikwento mo sa lahat. Wala siyang kwentang tao, di ba? Sige, kung sinabi ni Zhaoje, sigurado yan. Tama na. Huwag mo nang tawaging anak ng mayordomo. Mula ngayon, si Zhao Jie ay naging manugang ng pamilya Banai. Anshue, siguradong tama ang pinili mo. Papuntahin si Zhaoje na iguhit ang rune code. Lahat. Kung may nagawa man si Wang Hao sa past life niya, bakit naging madali lang para sa akin na patayin siya? Talunan siya hanggang sa kamatayan.
Jiao Jie, umakyat tayo para pag-usapan ang Rooney Code. Si. After ko pakasalan si Anne Shue sa past life ko, umalis si Emily. Simula noon, bihira ko na siyang makita. 2 anak na babae ng iisang pamilya, pero sobrang layo ng trato sa kanila. Dati itong storage room. Medyo maliit. Pasensya na sa lugar na to. At salamat sa pagsalita mo para sa akin kanina. At sorry, pumayag akong tapusin ang engagement. Ang binti mo. Mapapagaling ko ang binti mo. Ano? Isipin mo na lang pasasalamat sa pagsalita mo para sa akin. Gagalingin ko ang binti mo. Hindi ko kailangan ng anumang kapalit. Hoy! Hoy! Umalis ka! Lumayo ka sa akin! Ma'am! Ma'am Yu! Sumunod ka sa akin. Nasa harap lang ang kwarto ko. Hindi. Tumigil ka. Umalis ka. Hindi mali ang desisyon ko. Halika sa kwarto ko. Siya. 2 pang treatment. Gagaling na ang mga binti mo. Hindi pa matatag ang lakas ko. Kung hindi, 1 treatment lang ay sapat na. Fantian, ang mga binti ko, ang sakit. Nararamdaman ko na ang aking mga binti. Makakatayo ka na ulit. Naniniwala ako sa'yo. Ang dating kasunduan sa kasal ay pinirmahan ng manok na iyon. Hindi ito valid. Malaya na tayong 2. Si. Anyway, hindi na ako bagay kay Wen Xuan. Paano mo nasabi yan kay Wen Xuan? Hindi ba mabuti ang trato nila sa'yo? Ha? Ayos lang ako. Gagawin ko ang isang bagay para sa'yo. Kahit anong gusto mo, okay lang. Isama mo ako. Kailangan niya ng tulong ko. Umalis dito. Kaya, noong nakaraang buhay, hindi siya umalis ng mag-isa. Siguradong pinatay nila siya. Siya? May kailangan akong asikasuhin. Sundo kita bukas. Si. Fantian, Yu Ang Sue, nababaliw ka ba? Fantian, Talaga bang sinaktan mo siya? Papatayin kita. Sa nakaraang buhay o ngayon, si Chen Shi ay laging tapat sa akin. May utang akong loob sa kanya. Teka, Sige,
Hihintayin kita. Fantian. Sa totoo lang, may isa pa akong pangalan, Chen Shuang. Kinuha ko ang apelyido ng nanay ko. Kaya, siya at si Yu ang Sue ay magkapatid sa ina. Kaya pala, sa pamilya Bai, grabe ang pang-aapi sa kanya. Si Xiao Jie. Uy, okay lang. Dadaling kita sa ospital. Okay ka lang. Salamat. Gaganti ako sa'yo. Baka hindi mo malaman, kung hindi mo ako iniligtas noon, matagal na sana akong patay tulad ng nanay ko. Papatayin din ako ni Wang Meilin at ng nanay niya. Hindi pa ako karapat-dapat sa'yo. Ngayon, pero ngayon, baka gumaling na ang binti ko. At saka malapit na. Babawiin ko lahat. Lahat iyon ay gamit ng nanay ko. Hindi ko sila hahayaang agawin. Sa araw na iyon, lahat ito ay magiging regalo ko sa kasal. Wow, congrats sa engagement, Payao. Sandali, Dianjong Food Delivery? Bakit ako matatakot sa kanya? Wala siyang kwenta. Sino ang nagsalita kanina? Angsu, okay lang. Baka natumba dahil sa hangin. Si. Gaano katagal bago mo matapos ang code? Ang code, kailangan pa ng oras. Kung gusto kong mag-rebirth, dapat matapos sa loob ng 1 buwan. 1 buwan. Matapos mo sa 1 buwan. Si. Baguhin mo yung mga pathetic mong ugali. Papatawan kita ng magtuturo sa'yo ng tamang asal. Sir Fan. Ha? Anong gusto mo? Sir Fan, alam kong nagkamali ako. Pakiusap, kailangan mong tulungan ako. Ang banal na aklat ng tatak. Bibigyan kita. Talaga? Oo, sa susunod na buhay na lang. Ano? Sandali. Hello? Kung sakaling mabuhay ka ulit balang araw, siguro saka mo lang makukuha ang unang draft. Oy, ang bilis mong humingi ng tulong sa taong yan? Baguhin mo ang mga kaawa-awang gawi. Oo, kailangan kong hanapin ang taong iyon. Sabi niya, tutulungan niya ako. Hello? Gusto kong makipagkita kay Mr. Creed. Meron akong impormasyon tungkol sa Mark Code.
Creed? So, totoo pala. Hindi dapat malaman ni Jason na ang angkan ni Drake ay makapagpabalik ng oras. May nagmamanipula sa likod. Nakagat mo na ang pain. Tian Lai Fei Sheng, Kuya Tian, nagawa mo talaga? Teka, pindutin mo ako ulit, isa pa. Wow, Kuya Tian, ang galing. Paano mo ginawa? Matagal na. Kuya Tian, takbo, bilis. Marcus, alis na. Marcus. Hindi. Teka. Marcus. Hindi. Marcus? Imposible. Marcus. Ha? Ano, Kuya Tian? Teka, pindutin mo ako ulit, ipakita mo sa akin ulit. Yung barya, saan mo itinago? Huwag na, pindutin mo ako ulit, pwede? Isa pa, please. Wow! Ang wild. Turuan mo ako. Ang astig. Ngayon, poprotektahan ko siya kahit ano. eto. Gamitin mo ito para mag-training. Hindi pa stable ang powers ko. Bigyan mo ako ng 1 buwan. Ihahanda ko ang daan para sa iyo. Naiintindihan ko. Kontakin ang Shadow Department. Ipabantay sa kanila sina Jason at Camille. Hanapin si Mr. Creed. Copy. Sumisikat ang blood moon, bumalik ang panahon. Nag-crack ang langit, umakyat, nagawa na. Hahaha. Nagtagumpay. Nagtagumpay pala. Pagangat sa bitak ng langit. Sa wakas, Liang, sagutin mo ang tawag. Liang. Liang? Leon, alam mo naman, yung pamilya ko cursed, walang nabubuhay lampas 40. So, alam mo kung gaano ko gustong mabuhay ng walang hanggan, di ba? Makinig ka, may nag-reincarnate ngayon. Inalagaan mo ako sa loob ng maraming taon. So isa ka na sa amin. Sabihin mo, ano ang susunod mong hakbang? Hanapin ang taong nag-reincarnate. Si.
Master Chen, si Jason ang nag-iisa kong anak. Maawa ka, patawarin mo siya. Mr. Tang, nag-fake death ka at pinagtaksilan ang pamilya Zhao, alam na ni Master Chen. Ang anak mo ay hindi ang taong nag-reincarnate. Sa nakaraang buhay, hindi siya sumunod sa utos. Siya ang naging dahilan para mag-reincarnate ang iba. Jason, kailangan mong hanapin ang Codex of Seals. Kung hindi, mamamatay tayong lahat. Leon, gusto kong makipagkita kay Master Chen. Alam ko ang sikreto ng Codex of Seals. Malaman ang sikreto ko? Panaginip mo yan. Yung Runic Codex ay ginuhit ni Victor. Hello? Jason? Magsalita ka naman. Yung Runic Codex ay ginuhit ni Victor. Oh? Ikaw ba talaga ang gumuhit ng Codex? Ano? Hindi. Ako. May artifact sila na nag-block ng tracking mark ko. Kung hindi kaya ng cultivation. Marcus, tulungan mo akong i-check ang number na ito. Mag-ingat ka na lang, Hindi ko i-risk yan. Angsu. Talagang gets mo ako. Bakit? Bakit mo ito ginawa? Kung gusto mo ang dugo ko, kunin mo na lang. Noong nakaraang buhay, hindi kailanman binanggit ni Ang Shue si Mr. Creed. Ibig sabihin, malamang na ibinigay ni Jason ang Seal Cage at ang Seal Codex sa kanya ng lihim. Pinagtaksilan niya sina Mr. Creed at Leo, o kaya itinuring ni Mr. Creed silang dalawa bilang mga eksperimento para patunayan na epektibo ang mahika. Sa pagkakataong ito, ang Seal Cage, ang Seal Lock at ang dugo ni Drake, wala kang makukuha kahit isa. Bakit bukas ang pinto? Tingnan natin. Ang bilis nila dumating. Ate Ang Sue, walang problema sa side ko. Wala rin dito. Hindi naman. Paano nangyari? Dapat nandito ang Lingyin Cage. Bumalik ako, nagbago na ba ang lahat? Isang buwan na lang ang natitira sa akin. Kailangan ko silang mahanap agad. TSK, hindi nasusunog o nasisira ang Lingyin Cage. Sunugin natin ito. Tingnan natin kung lilitaw ito. Tanungin na lang si Wenjie kung nasaan. Hindi niya alam na nasa kanya ang Lingyin Cage. Wag na lang. Hindi siya marunong magsanay walang kwenta. Wag na siyang isali. Kunin ang gasolina. Opo. Ang Sue, dapat ba kitang pasalamatan sa pagtitimpi mo? Ang markang iyon, noong nakaraang buhay, pinasan niya ang utang para sa iba. Ang pagpapakasal kay Chenji ay bahagi ng pagbabayad. Si Mr. Chin pala. Perpekto. Nag-aalala ako kung paano siya hahanapin. Pati sa labas. Gawin mong maigi. Walang bakas. Sige. Hindi masama ang maging maingat. Kaya pala ganyan ka. Ang Sue, ganyan ka talaga. Lagi kang makasarili. Miss you. May bahay sa paligid. Baka magka-problema. Akala mo hindi ako makakabayad. Kawawa. Ang Sue, lahat ay may kapalit. Hahatid kita sa mga taong pinagkakautangan mo.
Liang, ngayon, nagpakasal na ang anak mo sa pamilya Wang. Sa tingin mo, magtataksil pa ba siya sa akin? Sir Chen, huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin ko na hindi siya magtataksil sa iyo. Hahaha. Sir Chen, bilis. Ito na talaga si Sir Chen na binanggit ni Xiao Jie. Tama nga, may proteksyon siya. Ni hindi makita ang mukha niya. Lakas ng loob. Gamit niya ang Long Family na Kung Fu. Sino ka? Sino ka naman? Bakit ka pumasok ng walang pahintulot sa teritoryo ni Sir Chen? Tracking spell. Ang lakas ng loob mo. May humaharang sa daan ko. Mali talaga ang lugar na ito. Katatapos ko lang ng last level. Hindi pa stable ang powers ko. Hindi ko na kayang ituloy ngayon. Wag. Hindi ba ikaw ang tatay ni Jason? Si Simon, ang butler ng Drake family. Akala ko patay ka na. Anong nangyari? Niloloko ba ako ni Jason? Paano ako napunta rito? Nasaan ako? Ikaw ba ang tagapagmana ng pamilya Bennett? Anong ginagawa mo rito? Wala akong alam tungkol sa river. Inihayag ng salamin ng karma ang katotohanan. Ikaw ang taong may utang kay Mr. Creed. Ninakaw mo ang kanyang kapalaran, kaya ka muling nabuhay. Sa nakaraang buhay. Binanggit nga ni Wang Ji ang isang taong ganyan. Damn, nakuha ba niya ang Rune Codex at Rune Cage mula sa taong iyon? Kaya may utang ako ng ganito. Ano ang sinasabi mo? Hindi ko kilala si Mr. Creed. Sige, wala akong pake. Alam ni Mr. Creed kung paano harapin ang mga pasaway. Kaya, ikaw ang nag-udyok sa anak ko na ipagkanulo si Mr. Creed. Liming, buhay ka pa? Ganoon pala, pagkatapos niyang ipagkanulo ang pamilya Drake, nagpanggap siyang patay at tumakas, at pinasunod ang anak niya para nakawin ang librong ginawa ko. Ang hindi niya inaasahan ay ibibigay ni Jason kay Camille ang librong iyon para siya ay muling mabuhay. May utang siya kay Sir Creed. Ibinigay pa ni Jason ang librong iyon bilang regalo sa engagement. Eto, Miss Bennett, ito ang engagement gift ko para sa iyo. Si Camille ay may alaala ng nakaraang buhay at ngayon lahat ay naniniwala na si Jason ang gumawa ng librong iyon. Nakapag-alis ito ng hinala sa akin. Perfect! Tingnan natin kung paano mo at ng anak mo haharapin ang susunod. Gusto mo ba ng Seal Prison? Sa isang buwan, magiging stable na ang aking kapangyarihan. Pagkatapos, sino pa ang mga has na galawin ako? Tandaan, huwag mo kaming ipaghigante. Tumakbo ka na, ngayon. Hindi. Tumakbo ka na, Xiaoyu. Mama! Tumakbo ka, Xiaoyu. Ngayon, sapat na ang aking lakas, kaya malalaman ko na kung ano ang nangyari sa pamilya Lin. Noong araw, noong nilipol ang pamilyang Du, isang clue ang tumuturo sa bahay ni Sir Chen. Ang isa pa, Pamilya Bai. Anshue, anong nangyari sa'yo? Nasaktan ka ba? Kaya mo pa bang ma-promote? Ma, may kilala ka bang Sir Chen? Alam na niya noon pa? Inutusan ako ni Boss Chen na kumbinsihin ang tatay niya para lipulin ang pamilya Du. Yung walang kwentang si Chengxi, may nakita ba siya? Bitawan mo ako. Hindi ko na kayang itago kay Angsue. Sige,
Sa loob na tayo mag-usap. Anong problema? Anshue, nakuha mo na ba ang Holy Seal Cage? Kof, ikaw. Anong pinakain mo sa akin? May isang buwan ka. Gawin mo ang Holy Seal Cage at Holy Seal Lock. Kung hindi, mamamatay ka. Kailangan kong makuha ang mga ito ng mabilis. Walang makakapagdesisyon ng buhay ko para sa akin. Wag mo nang itago sa akin. Kung hindi, mamamatay tayong lahat. Ano? Yung kanina? Sabi ng nakaitim, isang tracking spell daw. Mukhang may sumusunod sa atin. Wala ng oras. Okay lang sa loob na tayo mag-usap. Siya? Hey, ano ba talaga ang nangyayari? Please, Liang, bakit di niya sinasagot ang tawag? Maambay. Liu Ji, gago ka. Kung hindi dahil sa'yo at sa lalaking mula sa nakaraang buhay na nanggugulo at hinila ako sa gulo na to, hindi ako malalason. Hindi ito ang oras para singilin siya. Bumalik ka? Natapos mo na ang codex. Hindi pa. Sige, tapusin mo na. Ngayon, bata ka pa. Dati lagi kang magdamag nagde-deliver ng pagkain. Sigurado akong hindi mo naman kailangan matulog. Bitawan mo ako. Saan mo ako dadalhin? Ano ang ginawa mo sa asawa ko? Fantian, gusto nila akong patayin. Kaya noong nakaraang buhay, umalis si Yu Chengxi. Talagang pinalayas nila siya. Ano ba talaga ang ginawa ng asawa ko para magdusa siya ng ganito? Sobra na siya. Kami ang kanyang mga magulang. May karapatan kaming disiplinahin siya. Ganyan talaga lagi. Wala kang karapatang ipagtanggol siya. Fantian, kahit na-engage kayo ni Yu Chenxi, hindi pa kayo kasal, kaya hindi pa siya maituturing na asawa mo. Tama ang mga magulang ko, dapat siyang disiplinahin. Ganon ba? Kung ayon sa lohika mo, ako naman ang magdidisiplina sa iba. Yue, ikaw ba ang gumawa nito? Akala ko, hindi ka marunong mag-practice. Sa Lingshu Academy, siya nag-aral ng 10 taon. Siyempre, may alam siyang konting tricks. Yue, itago mo na lang sa sarili mo. Huwag kang magpakitang gilas para lang sa vanity mo. Lahat kayo bulag. Hindi nyo nakikita ang totoo. Uy, bakit walang nag-uutos sa kanya na bitawan muna ako? Bitawan mo siya. Miss Yu, hindi matanggal ang tali. Yue, ano bang ginagawa mo? Bitawan mo siya. Ngayon din. Ano? Gusto mong turuan ng leksyon ng asawa ko? Pero ang dapat talagang turuan ay ang anak ng katiwala. Ilang araw lang ang nakalipas. Nag-eran pa siya para sa akin. Hindi naman pwedeng hayaan siyang ipahiya ang pamilya Yu. Tinutulungan ko ang pamilya ninyo. Ikaw. Tama na. Ano ba itong kaguluhan? Ang Sue. Ha? Gawin mo na ngayon. Noong pinapanood niya silang patayin ang nanay ko, ganyan din ang itsura niya. Laging takot sa problema, ang Shue. Isa ka lang piyesa niya. Fantian, ano ba talaga ang gusto mo? Isasama ko si Chengxi. Wala kang paraan. Siyempre, Talagang bumalik siya para isama ako. Nanay, anong ibig mong sabihin? ang Sue, makinig ka muna sa akin. Mamaya ko na ipapaliwanag. Ito ay direktang utos ni Mr. Chin. Ano bang magagawa ko? O isasama ko si Lin Mei? O sasama ako sa gago na iyon? Pumili ka, ngayon na. Ikaw. Fantian, sige, pwede mong isama si Lin Mei. Pero isang buwan mula ngayon, 2 kasalan ikaw at si Lin Mei. At si Ang Sue at si Zhang Jie. Lahat ay gaganapin sa Jiang Mansion. Sa nakaraang buhay, pinakasal din tayo ni nanay sa Jiang Mansion. Tama nga, pareho lang sa dati. Kaya si Mr. Chin ang may pakana nito, di ba? Okay, sa isang buwan, hihintayin kita. Fantian, aakyat ako para kunin ang wedding gift ko. Kuya Tian, ito ang lahat ng mga regalo ko sa kasal. Kinuha ko na lahat ng pag-aari ng pamilya Chen.
Kuya Tian, hindi ko intensyong pilitin kang magpakasal. Naiintindihan ko yung sinabi mo kanina. Hindi na valid ang engagement natin. Si, hayaan mo munang gamutin ko ang binti mo. Kasi, Ayos na, subukan mong tumayo. Pagkatapos ng susunod na treatment, makakabalik ka na sa normal ng tuluyan. kaya ko na talagang tumayo. Kuya Tian, kaya ko na talagang tumayo. Ngayon, sa wakas, makakapaghiganti na ako para sa aking ina. Paghihiganti? Kuya Tian, may sasabihin ako sa'yo. Tungkol ito kay Sir Lee. Si Mali pala ang kabit ng tatay ko. Kagabi, hindi sinasadyang narinig ko siyang kausap si Chen Mei. Sabi niya, noong panahong iyon, may isang lalaking nagngangalang Mr. Gu. Inutusan ng tatay ko. Natulungan sirain ang pamilya Du. Pagkatapos, may natuklasan ng nanay ko. Kaya pinatay siya ni Mali. Aksidente ko itong nasaksihan. Doon mismo, pinapunta pa niya si Chen Mei para patayin ako. Kung hindi mo ako sinagip noon, patay na ako noon pa. Maganda ang relasyon ng pamilya Du at pamilya Bai noon. At ginawa pa nila ito sa atin. Mukhang oras na para guluhin ang sitwasyon. Chen Shi, gusto mo bang lumakad ng mag-isa? Oh. Sandali, paano siya nakakalakad? Imposible. Bali ang binti niya. Hindi siya makakalakad. Hindi siya iyon. Nagawa ba talaga niya ang cultivation? Imposible? Makinig kayo lahat. Apelyido ng nanay ko ang gamit ko. Ako si Yu Chen Shi. Hindi Ban ang apelyido ko. Ngayon, opisyal kong pinutol ang relasyon natin. Simula ngayon, ako at ang pamilyang Ban, wala ng koneksyon. Ikaw, Akala mo, kaya mo na bang mag-isa? Yu. Ano pa ang gusto mong sabihin? Ikaw, Ang pinakamahalaga ay ang kasal sa isang buwan. kayo dalawa. Umalis kayo ngayon. Kayo dapat ang umalis. Ashawe, umalis na tayo. Bawal na mag-alaga ng manok dito. Tumahimik ka. Tingnan mo, sinabi ko na nga bang nagpapanggap lang yung lalaki?
Kita mo? Naka-wheelchair pa. Ano? Babawiin niya ang bahay? Ako ang abogado ni Ms. Yuang Sue. Kukunin ko ang lahat ng assets ng pamilya Yu. Ha? Ma, kinuha niya yung mga boxes. Kailangan niyong umalis agad dito. Lahat ng properties under kay Yuang Sue inilipat na sa aming kumpanya para i-reclaim. Kung tumanggi kayong umalis, ipapatupad namin ito ng force. Ang absurd naman. Ako ang tatay niya. Lahat ito ay akin. Si Miss Yuang Sue ay legally na nag-cut ties sa inyo. At si Mr. Yu, pinakasalan mo ang anak ng Sue family. Ang mga assets na ito ay originally sa nanay ni Yuang Sue. Ngayon, kinuha lang niya ang kanya. Ang Sue, kailangan mong ayusin to. Umaasa kami sa'yo. Oo nga ang Sue. Wala na akong lahat. Ang tanging pag-asa namin ay ikaw ang ma-promote. At ikaw, ang mga gold ay kay Yuang Sue din. Bawiin ang bahay at tanggalin ng kumpanya ang tatay ko sa posisyon at i-freeze ang mga card ni Chen Meiling. Hindi niya magagastos ang pera ko. Wenji, sa tingin mo, sobra ba ako? Masyadong malupit? Pinatay ng Bai ang pamilya ko. Gusto kong makita silang mawasak. Wenji, may common enemy tayo. So, pwede ba tayong mag-partner? Deal na. Deal. Buisit, niloko kami ng walang utang na loob na babaeng iyon. Sa sarili kong bahay, kailangan ko pa magbayad ng renta. Kinuha pa nila ang safe ko. Nawawala rin ang tatay mo. Talagang walang kwentang duwag. Iguhit mo na ang food yan. Ang Sue, nakikinig ka ba talaga sa akin? Tama na. Mahal, hindi ba kahapon nag-drawing na ako ng isa para sa iyo? Huwag mo akong tawagin ng ganyan hanggat di tapos ang food yan. Kailangan ko ang buong bersyon. Lahat ng 49 na full lock. Tandaan mo. Tsk, please. Bangkarote ka na rin ngayon. Oy, ano to? Oo, Mr. Fan. 36 na grupo ang pumunta para mag-espya nitong 2 araw. Ang ilan ay galing sa pamilya Bai. Ang iba ay mula kay Gaowen. Pinalayas ko silang lahat. Magaling. Ipagawa sa Shadow Depth, forge ito. Dahil gusto nyo ang Fuyin Cage, ipinapangako ko na makukuha nyo ito. Nakuha ko na ang fulong. Mabuti. Ngayon, kulang na lang ang food yan. Dapat mong pabilisin si Jason. Ang paggawa ng 49 na kandado ay nangangailangan ng oras. Kung hindi, hindi tayo aabot sa kasal. Ma, bakit parang mas alam mo pa kaysa sa akin? Nag-aalala lang si nanay sa'yo, honey. Dapat mong bantayan si Jason. Huwag mong hayaang magulo niya. Kumusta ang food yan? Anshue. Uminom ka ng sabaw. Salamat, Anshue. Anshue.
Uminom ka na. Inumin mo, gagaan ang pakiramdam mo. Salamat, Anshue. Aray, Gising na. Kumusta ang foodie yan? Bumalik ka sa trabaho. Ang tagal na. Hindi mo patapos. Anshue. Paano kung hindi ko matapos? Eddie, mamatay ka. Patay na ako. Hindi. Teka, Sir De, bumalik na ang gago na yan. Yay! Eto. Ito nga ang Code of Seal. Sabi ni Sir Do, dahil ikaw at ang tatay mo ay naglingkod sa pamilya Do, ang codex na ito ay sa iyo na. Mula ngayon, wala nang utang. Salamat, Sir Du. Tama na, umalis ka. Sa tingin mo, maniniwala ba si Lin Wei sa peking codex na iyon? papapaniwalain siya ni Tang Jie. Sa nakaraang buhay, lubos niya siyang kontrolado. Bakit naman mag-iiba ngayon? Lin Wei, lumayo ka. Sir K, ang anak ko, natapos niya ang codex ng mga selyo. Liang, mukhang ang anak mo at si Wei Kai ay close. Mabuti iyon para sa kanya. Paano? Mo nalaman na si Wei Kai ang gumuhit ng codex. Leon, dahil nagtatrabaho ka para sa akin, sasabihin ko sa iyo ng diretsyo. Hindi mo siya binigyan ng talino. Sino ba ang akala niya? At may lakas pa siyang sabihin, kaya niyang iguhit ang codex ng runes. Banal ang bagay na iyon. Akala mo ba talaga swerte ka? Ang swerte ay wala sa panig mo, Leon. Ito, ang anak ko, siya, ninakaw niya mula kay Victor. Hayaan siyang magsisi na sumalungat sa akin. Opo, Mr. Creed. Mali ako. Nakipagkasundo ako sa demonyo. Diyos ko, paano ko hinayaan na umabot ito? Mr. Creed, ang rune cage ay lumitaw na. Wow! Si Miss Bennett ba ay talagang ganyan kagaling? Perpekto. Sinimulan ko nang ihanda ang kasal ng anak mo. Hindi. Pakiusap. Huwag. Sir Fan, yung taong kinontak ni Ahao dati, ay ang dating butler na si Lao Chen. Wei Li na ang pangalan niya ngayon. Nagtatrabaho siya sa isang property ng pamilya Chen. Pero walang abnormal doon, dito sa pamilya Chen. Walang problema. Baka front lang ang pamilya Chen. Sa tamang oras, lalabas siya. Siguraduhing handa na ang lahat. Naiintindihan ko. Ang kasal bukas ay pain lang, para mailabas ang taong kumokontrol kay Min Chen sa likod. Sabi ni Wei Wang, ang mastermind sa likod ay balak gamitin ang ating kasal para maisakatuparan ang kanilang plano. Pero, makapagpakasal sa kanya ng ganito, masaya na ako. Hehe.
Bakit ang lalim ng koneksyon ko kay Lilin? Noong nakaraang buhay, ano ang ginawa niya para sa akin pagkatapos kong umalis? Fantian, Chenchi, baliw ka ba? Tapos nahimatay ako. Bakit ang lalim ng koneksyon ko kay Anshue? Ano ang ginawa niya para sa akin pagkatapos kong umalis? Mr. Fan. Mr. Fan, pwede ba akong maging best man mo bukas? Siyempre. Ang galing. Tara, pumili tayo ng suit. Bilisan mo. Tara na, bilisan mo. Salamat naman. Malamang hindi narinig ni Fantian iyon. Nako, ang awkward. Ang natitira na lang ay ang dugo ng pamilya Fan. Fantian, sa huli, mamamatay ka pa rin. Uy, hintayin mo ako. Wow, totoo ba? Ano to? Role-playing ba to? Nagpapanggap na mahirap o ano? At ako lang ang kamag-anak na dumalo. Fantian, sa wakas ay nakatatag ka na sa huling yugto. Gamitin ito para protektahan ang iba. Gawin ang tama. Naiintindihan ko, gagawin ko. Magsimula na. Ma'am Yu, Fantian, anong ibig mong sabihin? Dati akong nanghiya sa iyo gamit ang manok na iyon. Ngayon, naghihiganti ka ba sa akin? Kung ayaw mo ng kasal, wala akong pakialam. Ako rin. Ikaw, Bilisan mo. Dapat matapos lahat bago dumating si Sir Liu. Kung hindi, patay na ako. Kapag natapos na ito, si Mei Chen ang aakyat, babalik lahat ng nawala sa atin. Huwag na mag-aksaya ng oras. Anong karapatan mo para utusan si Sir Zhao? May kakaiba dito. Sige, halika, simulan na. malapit nang gumana ang lason. Wala na akong oras. Hindi mahalaga ang proseso. Ang resulta ang mahalaga. Simulan na. Dahil pinili ni Mei Chen ang Eternal Vow, simplehan na lang natin. Harap. Yumuko. Yumuko muli. Ulitin. Sige, nakabond na kayo. Iharap ang regalo. Shenhao, pag nakita niya ang hawla na iyan, ang mga alaala ng nakaraang buhay ay babalik sa kanya. Magugulo siya. Iyan ang pagkakataon ko. Panibagong pampatulog. Suyaw, hindi ka talaga nagsasapalaran, di ba? Shenhao, sorry. Itulak mo siya sa loob. Suyaw, huwag kang mangahas. Shenhao, hindi. Teka. Bitawan mo ko. Shenhao.
Fan Tian. Nagtagumpay ba si Yuan Shui? Kahit pangalawa na ito, pinili mo pa rin akong patayin. Naalala mo lahat? Fan Tian, sino ang ayaw mabuhay forever? Ngayon, subukan ko ulit, magtatagumpay ako. Kaya ibigay mo na. Mali ka. Imposibleng magkamali ako. Anshue, lumuhod ka. Tapos na ang misyon mo. Ma, anong sinasabi mo? Ikaw si Mr. Ke. Ma, you've been working for him all along. Hindi. Ngayon, walang makakapigil sa akin. Ang aking kapalaran ay ako ang magpapasya. Anong nangyari? Nagkamali ba ang codex mo? Hindi. Ito ang sealing lock. Lahat ng 49 ay narito. Bakit hindi? Hindi. Hindi ganito dati. Bobo ka. Walang pwedeng ma-reborn ng 2 beses. Eksperimento ka lang ni Mr. Creed. Anong sinabi mo? Anong ibig mong sabihin? Ang Sue, tama na. Wala kang laban kay Mr. Creed. Tigilan mo na. Ma, alam mo na mula pa noong una na bitag ito, di ba? Niloloko mo rin ako. Anshue, Nanunumpa ako ng katapatan kay Mr. Creed. Pahintulutan mo akong makamit ang immortalidad. Sarili kong tatay. Ang ganda ng gabi, di ba? Ganda ng gabi ngayon, di ba? Si Yavde. Sige, sumali ka sa kanya. Bakit? Bakit parang nawawala ang buhay ko? Utang mo ito kay Mr. Chin sa dati mong buhay. Ngayon, nagiging dalisay na lakas ito at bumabalik sa kanya. Kaya siya, eksperimento lang ba ako niya? Oh, tama. Wei Chen. Ang ganda ng boses, di ba Wei Chen? Ikaw pala, Jolei. Dating katiwala ng pamilya Du. Tama, ako ang una. Siya ang sumunod sa akin. Pero patay na siya ngayon. Hindi na ako magtatagal. Bukas, 40 kong birthday. Tingnan mo ang mukha ko. Kahit gaano pa kabata ang mukha ko, mamamatay pa rin ako bukas. Wei Chen, naiintindihan mo kung bakit gusto kong mabuhay, di ba? Kaya lahat ng ito ay ang iyong plano. Una, pinaaway mo si Shen Ming sa pamilya Du para lipulin niya kami. Pinilit mo akong matuto ng Tianlai Shen Gong. Kaya nagkaroon ako ng sapat na lakas para maghiganti. Pagkatapos, naakit mo ang kanyang anak, si Jiang Huai. Pinapunta mo siya para nakawin ang Fuyin Cage at nakawin ang Fuyin Lock mula sa akin para itest niya kung posible ang rebirth. Gaya ng dati, matalas. Ang galing. Ang Bai Heres kinuha ang pagkakataon ng delivery boy para mag-rebirth. Pero okay lang. Resulta lang ang mahalaga. Ibibigay mo sa akin ang gusto ko, di ba Wei Chen? Mr. Chen, parang may mali sa kakayahan ni Mami. Bakit walang reaksyon? Baka peke yung scripture na ninakaw niya.
Ninakaw niya. Oo, si Victor lang ang marunong gumuhit ng rune scriptures. Niloko ka niya. Natalo ako ng 2 niyong bobo? Tama na. Nasa final stage na siya. Final stage? Para saan ba ang lahat ng ito? Sky Rift Ascension. Hindi ba dapat siya ma-reborn at maging immortal? Sinasabi mo sa akin na nasa final stage na siya? So ngayon, wala nang makakatalo sa kanya? No. Mr. Chen, ano na ang gagawin natin? Haha. Dapat lagi kang may backup plan. Lahat ay tumuturo sa Imposible. Walang imposible, you bastard. Bago ito, gusto mong gamitin ang utang ni Kami para pigain siya. Ngayon, ginagamit mo naman ang kasunduan sa kasal para labanan si Mr. Zhang at ang kanyang asawa. Akala mo, pero ang hindi mo inaasahan ay, yung seal sa kasunduan ay, footprint ng manok, at yung pumalit sa kanila sa kasal, ay yung manok na yon. Kaya akala mo makakakuha ka ng kapangyarihan. Mula kay Mr. Zhang at sa kanyang asawa, ang talagang nakuha mo, ay yung manok na yon. Eh di mamatay ka na. Nakakalakad ka. Nagte-training ka pala? Niloko mo ako. Mga gago kayo. Sinasaktan mo si Weike? Ako na mismo ang lalaban sa'yo. YK. Anshue, baliw ka ba? Nasaktan mo siya. Ako na mismo ang lalaban sa'yo. YK. Patayin siya. Ito ang tunay na kulungan ng rune. Gusto ko ang dugo ng pamilya Long. Dugo ng pamilya Long. Gusto kong mabuhay ng walang hanggan. Anshue, ginamit ko ang huling antas para isil ang kontrata. Sa kritikal na sandali, mapoprotektahan ka nito. Kaya huwag kang mag-alala. Kahit gaano kalala ang sugat mo, hindi ka mamamatay. Mula ngayon, ikaw at si Jiang Chen ay tuluyan ng nakatali. Hindi. Bye, Ki. Mali ako. Gusto kong mabuhay ng walang hanggan. Kasalanan mo to. Hello? Tatawag ako sa pulis.